dahil malala na ang utak nila. Tama? So, ang masabi ko lang, kayo mga taong nakikinig dyan na nagdadalawang isip pa mag-join dito, isa lang ang tanong ko, ako taga Mindanao ako, kayo taga Manila kayo, ano, ikumpara nyo daw ang buhay nyo na kay Duterte noon at saka ngayon? Maraming pagbabago. Ginhawa ng tao. Kaya nyo bang maglakad sa Manila Bay ngayon? Kaya nyo bang maglakad sa Rizal Park ngayon na mag-isa? Kaya nyo bang maglakad dito sa EDSA sa gabi na mag-isa sa ngayong panahon? Wala na kayong tiwala dahil maraming bangag na ngayon sa kalye. Ngayon, isa sa masasabi ko, maniwala ba kayo na kung si BBM ang naging presidente during sa pandemic, mas maraming Pilipino ang namatay? Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating mga mahihirap. Pero, hindi ba kayo thankful yung mga tao nakikinig dyan na buhay ka ngayon dahil kay Duterte? Bakit? Nanghingi siya ng tulong sa lahat ng countries. Pati China, nilapitan niya para i-save ka at maturukan ka ng bakuna. Kinain niya ang pride niya dahil sa iyo. Yes, sabihin nila, okay, pandemic tapos na. Yes, tapos na ang pandemic. Pero mahiya naman tayo sa Duterte, kay President Duterte, dahil siya ang binuhis niya ang kanyang sarili para lang i-save tayong lahat. Maniwala ba kayo na grabe ang paghihirap ng bayan noon, pero wala siyang opsyon? Ngayon sabihin natin, kaibigan tayo sa Amerika, ilan libo ba ang binigay na baksin ng Amerika? Until na-expire na lang, tinapo nila. Pero sabihin natin, kalaban natin ang China. Ako hindi ako pro-China, ha? Kalaban natin ang China, pero mahiya naman tayo dahil karamihan natin dito, ang katawan natin, puro mga Sinovac halos ang binigay galing sa China. Nabuhay ka ngayon dahil na Sinovac at sakripisyo ni Tatay Digong sa ating mga Pilipino. Tapos sabihin nyo, para lang kayong sobrang galing nyo sa Kongreso na parang wala kayong utang na loob kay Tatay Digong. Noon, mga congressman, ang galing. Ang bilis mag-feast. Duterte! Duterte! Pero saan sila ngayon? Pumapalakpak kay Tambalos-los dahil puno na yung kanilang mga bulsa. Yeah. Tama! Hindi nakakahiya talaga sa ibang bansa. Maniwala kayo? Pinagtatawanan tayo ng buong mundo ngayon dahil nag-aaway ang ating gobyerno sa confidential fund. Di ba mga bubo? Confidential na eh. Ngayon, sinong napapahiya? Tayo mga mahihirap, ang walang mga investment dito na mga kasama ko, hindi nyo na-feel na bumagsak kahapon ang trade ng Pilipinas. Di nyo ba alam? Bumagsak ang ating ekonomiya, pababa na naman kahapon. Hindi nyo yan ma-feel. Pero masakit yan, nakakahiya yan sa buong Asia. Sino ang Indonesia kumpara noon sa atin 10 years ago, 15 years ago, dahil 16 na taon ako nasa ibang bansa. Ngayon, sino ang Indonesia? Napag-iwanan tayo. Ang Indonesia ang number 1 sa ekonomiya sa buong Southeast Asia, sa ASEAN. Allahu Akbar! Bakit? Dahil ang mga Indonesian people ay talagang very prayerful. Tayo, nawala na yung pagka-prayerful natin. Na sana tayo ang mga pinili dito sa Southeast Asia. So nananawagan ako sa mga kababayan ko. Alam ko maraming taga Mindanao dito sa Luzon. Mindanao! Mindanao! Kalayaan! Mabuhay ang Mindanao! Mabuhay ang Mindanao! Allahu Akbar! Allahu Akbar! God is great! Allahu Akbar! God is great! Okay. So, yan yung panawagan ko sa inyo.
Alam ko, nakikinig kayo dyan, andyan sa social media. Ngayon, sakripisyo itong ginawa ko dito. Bakit ako maghirap dito? Na ang ganda ng buhay ko sa Mindanao. Nasa farm ako, nagtatanim ako ng agarwood, yung pinakamahal na kahoy sa buong mundo. Pero bakit ko iniwan ang investment ko na milyon? Dahil gusto kong makasama kayo. Kung nagutom man kayo, kasama niyo kung magutom. Kung nauhaw man kayo, gusto kong kayo kasamang umuhaw. Kung malate man dumating ang pagkain na donation, kasama niyo akong magutom. Yes, mabuhay! Mabuhay! Yan ang serbisyo natin. Kahit tayong mga Kristiyano, hindi ba tayo nahiya sa ating mga kasama ditong mga Moro? Andito sila ngayon. Ang masasabi ko sa inyo, maraming mga Moro na ayaw kay BBM bumoto last election. Tama! Pero dahil kay Inday Sara, Tama. bumoto sila at nag-slide down lahat ang boto lahat para kay BBM sa Mindanao. Tama! Walang Dahil- utang na loob! Tama! Walang utang na loob! Budol! Nabudol tayo! So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ang mga Moro ay nagkakaisa ulit. Dahil alam natin, nagkamali tayo, hindi naman tayo perpekto, at isa sa rason, bakit tayo nagkamali? Dahil obedient tayo. Kung anong sinabi ni Inday Sara, sumunod lang tayo. Dahil mahal natin si BP Inday, mahal natin ang ating leader. Ngayon, hindi na tayo nila magugulangan, mga kapatid kong mga Moro. Alam nyo ba, kung meron lang train na free galing Mindanao papunta dito sa Manila, andito na mga kapatid nating mga Muslim, mga Moro na yan. Tama! Sa totoo lang, kung meron tao na magbigay ng isang barko na free papuntang Zamboanga at papuntang Davao or sa General Santos, punuin namin yan within 6 hours. Daming pupunta dito. Sabihin ko yan sa inyo. So ngayon, ang masasabi ko sa inyo, sana kayong dito sa Manila, magsakay lang naman kayo ng tricycad eh. Sasakay lang naman kayo ng jeep eh. Konting kimbot lang, konting sakripisyo lang para sa bayan. Pangatlo, ang rason bakit ako tumayo dito. Hindi nyo na-feel sa mga Kristiyano nung undas? 10 years, 15 years ago, nakatingin lang ako during undas sa Bisaya, Kalag-Kalag. Nakita ko yung mga tao, bumibili ng kandila, 100, 5 piraso. Kayo, kasama kayo dyan. Last undas, anong ginawa nyo? Mahirap bumili ng 10 kandila, di ba? Tama! Mahirap bumili kahit 5 kandila. Dahil iniisip natin paano tayo bumili ng bigas kaysa sa kandila. Na-remember nyo, 15 years ago, pag once undas, once kalag-kalag, reunion natin yang mga Bisaya, Kristiyano. Madali lang tayong lumabas ng 1,000. Mabilis lang tayong lumabas ng malaking share. Pero last undas, na-feel nyo? Oh, sino nga dito? Security guard, police, security driver ng taxi, driver ng Grab. Kami lang ba ang naka-feel niyan? Ako may pera ako, makakain ako 3 times a day. Pero na-feel ko yan. How much more kayo? Ang malaking tanong ko before ako matapos, hindi kayo na-surprise? Today is November 28. Last 15 years ago, saan kayo dito sa Manila? Pag November 28 na, andoon kayo sa Green Hills. Tama! Andoon kayo sa Divisoria. Andoon kayo sa Baclaran. Namimili na kayo ng panregalo sa inyong mga inanak. Kayon! Nakabili kayo? Wala! Hindi totoo yan. Dahil wala na kayong pera. Inubos na nila. Hindi na sinasabi natin, nasa posisyon ka ngayon. Ngayon, huwag kang sumama sa amin. Balang araw, gabaan ra ka. Unta, ikaw ang makapil kung saang na-feel aning mga tao nga naakaron diri nagtindog ko ba na mo. Karon, hindi nyo alam? Siguro, hindi nyo napapansin. Excited ba kayong darating ang Pasko? Hindi nyo yan na-feel. Baka ako lang nagtanong yan dito. Ang tanong ko,
Ano ang magiging Pasko nyo? Less than a month na lang magpasko na. Ha? Ano? Kaya nyo bang kumain ng spaghetti sa Pasko? Kaya nyo bang magregalo sa mga inaanak nyo sa Pasko? Pero yung mga magnanakaw na mga congressman na magaling pumapalakpak dyan, ang dami nilang pera, yung taong mga congressman na yan, huwag nyo yang iboto ngayong darating na eleksyon. I-judge nyo yan siya sa inyong boto ngayong eleksyon. Dahil sila ang nagpahirap sa atin. Sila lang ang masaya. Ano sabi ni Inday Sara? Magtanong ka sa mga mayaman dito na nagbibenta ng relos. Sino ang bumibili ng tag-half million, 3 million, 3 relo, one and at a time? Sino? Mga sekretary, undersecretary, assistant secretary, congress, senator, congressman, governor, mayor. Ang tanong ko, kayong nakikinig ngayon, mga vlogger, mga follower, ano ang Pasko nyo? Andito ako ngayon dahil gusto ko sana ang Pasko natin ay masaya. Paano maging masaya ang Pasko natin? Pag umalis at nahiya na yan sila at bumaba. Yan sana ang ating Pasko. Tama. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin na mag-away tayo dahil Pilipino lang din yan sila. Pero masabi ko, excited ako na makita kayo sa Pasko na masaya. Dahil mahirap mag-celebrate ng Pasko na kahit 1 kilong bigas na nagpa-promise siya na 20 pesos per kilo, hindi nangyayari yon. So ngayon, masasabi ko, mga kababayan ko, na nakikinig ngayon. 10 years ago, 3 times tayong kumakain. Medyo masarap ang ating ulam. Nakakamerienda pa tayo. Ang tanong ko sa inyo, ngayon, masarap ba ang kinakain nyo? Nakakamiryenda ba kayo? Ang sagot ko, dahil naghihirap na tayo mga Pilipino. Ngayon, challenge ko sa isa't isa, sana magsama-sama tayo dito, manawagan tayo, dahil nakita ko for the last 3 days, dumarami tayo at gusto natin ng good. Kanta tayo! Sayaw! Peaceful rally! Sumayaw ng 80 years old na si Tatay. Pangalan Inday Sara, minamahal, tinatangkilik siya lang. So again, patuloy lang tayo sa ating ginagawa dahil peaceful naman ang ginawa natin. Sama sa buong Ayaw natin ng gulo. Again, God bless us all. sa kanyang kapwa. Allahu Akbar. And to God be the glory.